tayo nakasalamin. Pareho tayo naka-gray. Oo nga. Yo, what's up? 안녕하세요. 안녕하세요. 아비입니다. Kiana입니다. Yeah. And today, we're gonna film about the... Ano yan, Ben? K-pop history tag. Oh, yeah. So, we have here 12 questions na sasagutan namin. Taglish lang para medyo feel na feel. Kasi, you know, the feeling is mute. And everything's about K-pop. Wait lang nga. Pati natin electric yan kasi may ingay yun. Okay. Taste lang tayo sa good. Ayan. Okay. Yun. Tapos, babasahin niyo yung questions, tapos mag-answer kami. Mag-answer kami. Gusto namin i-share. Bakit? Kaya nga sa Okay. First question. What was your first K-pop song? first K-pop song. Mas matagal na siyang K-pop fan kaysa sa akin. Wala, dapat nakalimutan mas ko na lumay yung sa'yo. yung title. Kanta ng T-Max. Okay, hindi ko sila kilala. Ako, well, naging K-pop fan kasi ako 2012. Yung as in, to the highest level. Pero yung first K-pop song ko Ako, 2009. First K-pop song ko is Lollipop. Init, girl. Panahon pa ni GG. Ay, Oo, syempre. Mainit. Tiis na lang kayo sa tunog ng electric na mainit. Okay. Number 2. How did you discover K-pop? Ayan na. Siyempre, Korean novela. Ano, be? Hindi, yun ko talaga nakita. Tapos, si Kim Bum, ano nga ba yun? Nakita ko siya sa High Jump. Tapos sobrang fascinated ako sa kanya. Sinearch ko yung pangalan niya, lumabas yung K-Bum. Doon ko nakilala yung next question na. Okay, ako, well, kasi K-drama person ako since high school. Pero, ano ko siya sa pinsan ko, kay Beth. Pinilit, super 2PM fan siya, tapos pinilit niya akong i-memorize ko yung mga pangalan nila. Tapos magkakamukha sila yung mga ganun eh. Oo, may quiz-quiz pa kami. Sino to? Sino to? Ganyan. So, ayun. Yun yung nangyari. This is the result. She ruined my life. Kilala mo to, Yvette. Who was your first female bias? Female bias, Taeyeon. Oh, talaga? Taeyeon Why? kasi fourth year high school. Ay, hindi. First year high school, nagko-cover ako. Tapos, nung nag-cover group ako, binigay sa akin na, si Taeyeon. Kasi nga, maliit ako, ganyan. Tapos, yun. Tapos, nung habang tumatagal, nagpo-practice kami, naging bias ko si Taeyeon. Eh, nung time na yun, wala pa talaga akong bias sa news. Ako, si Sully ng FX. Dahil sa To the Beautiful You. Yun ko siya unang na-discover. Kaso yun, medyo na-heartbroken ako sa mga issues niya in life. So, I'm over her. Char? Joke Sa lang. mga K-pop lovers dyan, makaka-relate tayo. Okay, number 4. Oh my God. Who was your first male bias? First. Pichul. Mitchell na. Hindi ba si Kibo? Si Kibam kasi, nakita ko lang siya, tapos Super Junior yan. Tapos nang na-check ko yung picture nilang buo, si Hichul talaga. Tapos yun, dalawa sila. Pero, yun siya yung number Hichul 1. talaga. Hichul, tapos Kibam. Okay, ako... Hichul ng Super Junior. Baka din nila. Oo. Ako, si Wooyoung ng 2PM. Siya talaga, basically siya yung nagdala sa akin sa K-pop. Kasi nung pinakilala siya ng pinsan ko sa akin, sakto nag-release siya ng solo niya, yung Sexy Ladies. So yun. Sa akin na nakita ko kasi, 2012. yung unang video na nakita ko na nandun si Hichul, yung doon. Who was your first favorite male or female K-pop group? Yung group na siya. Yung pinakauna. Oo, yung pinakauna mong nagustuhan ng male or female. Sa male muna. Sa male Suju, sa girl Gigi, kasi SM SM stan. SM stan. Ako, sa male, of course, 2PM. Sila lang yung kilala ko dati. And sa female, to anyone. Which K-pop song was the first song you learned the choreography for? Okay. G. Tapos Genie. Tapos, ano ba yun yung sa album ng Gigi kasi nga nagko-cover ako. Ako, naalala ko kasi nung high school, meron kaming, syempre mga special numbers sa school. Oo, tsaka si Ruth pa, di ba? Oo. Ano ba yun?
Kanta ng Brown Eyed Girls, Abracadabra. Yon, tapos yung G na yan, napilitan lang ako dahil sa kanila. Kailangan para sa grade. Yan tayo. Okay lang, tama mo na pala mo ngayon. Number 7. Oh, who is your favorite K-pop group right now? Big Bang and to anyone. As in YG na ako ngayon. YG. Kailangan isa lang. Char. Well, Isa sa girl, isa sa boy. Oh, para sure. Ay, puro lalaki. super multi-fandom kasi. Siyempre sa girl to anyone. To anyone. The best. So, solid to anyone. Oo. Sa boy group kasi, tatlo silang super. No? Sila yung buhay ko sa K-pop. 2PM, Big Bang, and EXO. Okay. Sorry, God7. Sorry, God8. Pantay-pantay naman sila sa baba. Can you name the first K-pop reality show that you ever watched? Ano ba? Intimate, no? Ano ba yung, variety show ba yun? Knockout? Basta Suju moments yun. Ako, 2PM show. Ayun. Puro 2PM Late talaga. ko na nalaman yung 2PM show dahil pa yata sa'yo. Doon ko, kasi nga nung sabi ko nasa pinsan ko na gusto ko silang makilala, sabi niya, panoorin mo yung 2PM show. And after that, kung ano-ano na pinanood kong mga, Diyos ko, Ng mga naging reality. fan ako 3 years na yata yung Big Bang at yung 2PM. Pero binalikan ko lahat ng mga luma nilang variety show. Uy, girl, yung running money pasa mo na sa akin. Oo. Okay, next question. Not counting your bias group. Which other group will always have a very special place in your heart? EXO. EXO. Eh, sinabi ko na silang tatlo kanina. So, EXO. aside sa kanila, Ako, EXO, Infinite, God7. Sila yung turo-turo ba? ako aside dun sa tatlo. Aside din sa tatlo. Oh, yun, God7. Kasi sumusunod sila sa 2PM. And Icon. Hindi pa ako ganun ka-familiar Sobrang sa Icon. sobrang nababaliw ako sa Icon. Yung Bobby! Grabe, ang daming fans ni Bobby ngayon. Oh my God, grabe si Bobby. Okay. And Infinite. Yun. What was the first K-pop thing you ever bought? Ako, Jintang. Yung siopaw ni Hichul. Pintas ko yun lagi nung yun. K-con. Yung pinakaunang K-con. Kasi bilang na bilang yung K-con, di ba ngayon? Yung pinakaunang K-con sa Mega Mall pa yun. Ako, yung Sexy Late, yung 23 male single album ni Woo-young. Ay, ta. Oo, Hindi ko nung, pa-afford yung mga albums sa time na yan. Yung mga ganun-ganun na. kasi nung nag-decide ako na siya, okay, I will buy your album. Tapos yun na. Nakakahiya ako. Puro photo books lang meron ako. Wala akong album. Wala nga akong Kasi ganun yung pwede namang i-DL, girl. Kung bibili ka pa ang mahal. Basta bagay. Pag solido ka talaga. Number 11. What? Oh, ang hirap nito. What was life like before K-pop? Ako. Artista ako nun. As in, rock and roll. Ang pinupuntahan ko mga gig ng Spongepola, Kalalili, Kyushe, Kamikaze. Yan yung mga pinupuntahan namin, mga high school pa kami nun. As in, kahit yung mga libre-libre lang dyan sa San Juan. And yun, yung Silent Sanctuary. Grabe. Artista ako nun bago mag-K-pop. Tapos, Avril. More on sa music talaga ako. Tsaka, puro sayaw, hip-hop. Ito yung panahon pa ng F4, babe. Oo. Ang kabisado na. Baby. Yan! Elementary days ko yan hanggang high school. Yan nga. So, Ako, oral. aral. Charot. Hindi. Ay, nako, girl. Before ako maging K-pop fangirl ako ni Daniel Padilla. Ay, oo nga pala, girl. Wattpad. Nagwa-Wattpad siya. Secret lang yan. Basically, si Daniel Padilla ang first love ko sa fangirl life. Pero, I know, right? oh, at least naturuan niya kung paano mag-fangirl. Tapos after na nag-K-pop na ako, ayun. How has K-pop changed your life? Oh my God. Ang pupuyat. Kakahanap ng mga bago nung time na
Talagang hayok. Yung talagang solid K-popper pa ako. Tapos, sobrang time ko na-swimming. Kasi nun, papasok ako sa school. Tapos, pagkatapos ng papractice ng sayo, pupunta pa ako ng Intramuros. Kasi nandito sa, alam niyan, sa Anda Gym, sa may Letran. As in, dungga ng mga ng mga cover group. Tapos, as in, pagkasama mo sila, updated ka rin sa mga buhay-buhay ng bias. So, ayun. Tapos, kung saan-saan nakakapuntang events, concert, yun, iba dyan, pa-Korea na lang. O sige na, ikaw Ako, how has K-pop changed my life? Nawala lahat. Wala na ako ng pera, ng tulog, ng ovaries, char. lahat, pati panty. Oo, nawalan akong panty, nawalan ako ng katinoan. Lata. Kasi, before, nung kay Daniel Padilla, once lang ako pumunta sa fan meet niya. Once lang. Sa K-pop, Diyos ko. First ever concert ko, yung 2 p.m. What time is it for nila? After nun, nasanay na ako, char. Hinanap-hanap ko na. Nag-K-rep ako, din ko nakita EXO. Then, Tapos yung mga abang-abang sa hotel, sa mall. Takte ako dun sa shop sa 21. Talagang lumulust ako sa barricade kahit nandun malalaki ng bounce. oo, ganyan ako sa saan ba ako lumusot ng barricade? Sihe! Sa nila, bench. Bench, Oo. Tapos si Nico. Si Nicole, nandun tayo kay Nicole. Ay, And then, nakipagsiksikan din ako wala kasi akong pambayad nun sa concert ng CNB. So, influence kasi din nila sa akin, sa beauty world. K-pop looks yung syempre, inspirado ni CL. DJ Bay, yun. Tapos yan, kaya nagpakulay-kulay kami ng mga hair. ngayon lang matino yung hair ko. Pero pulang-pula yung buhok niya. Actually, ngayon, ang nagiging problema ko, sobrang hilig ko na sa concert. Yun lang. Money consuming. Yes. Hindi ko minsan kasi, mahirap magbitaw ng pera. Ako nahirap lang magbitaw ng pera ngayon sa concerts kasi ibibili ko na lang ang makeup. Alam Ako, niya. wala na. Yun yung nakikita nilang fault sa akin. Pag pag nalalaman ng friends ko yung mga ginagastos ko, shucks, isang cellphone na yan, shucks, True. na yan, pang down na ng sasakyan yan. Pero Ganun hindi na. ako nag-OA. Hindi pa OA yan ang galing. Meron Sa pa susunod, pupunta na ako babalik ako Korea para manood ng concert. kasama na ako nun. Siyempre. Magtatrabaho na ako talaga. Ayun. Yun lang. Yun lang. That's all the 12 questions we got. Para sa rin to, memories namin. Malay So, mo, syempre, may tayo, may something in common. true. Syempre, comment Contact kayo nyo. dyan. So, yun. That's all. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye!